bawat tahanan, may kwento ng pagmamahal, pangarap, at sakripisyo. Ngunit, sa likod ng ngiti at pangako, may mga lihim na kayang sirain ng tiwala at magbago ng lahat. Ito ang kwento ni Joy, isang ina na harap sa pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay, ang pagtataksil ng taong pinakamalapit sa kanya. Kakailanganin niyang magdesisyon, magpatawad, at magpatuloy sa kabila ng sakit at pagkabigo. Si Joy, isang babaeng taas noo sa pagiging maagap. Araw-araw, ang kanyang routine ay pinagplanuhan at inayos hanggang sa huling segundo. Nagsisimula ang umaga niya sa isang tasa ng mainit na kape, kasunod ang magaan na almusal, isang halik para sa kanyang anak, isang mahigpit na yakap para sa kanyang asawa, at saka siya lalabas ng bahay. Ang buhay niya ay tumatakbo na parang Swiss watch, na perpektong nakatuno, isang mahalagang regalo mula sa kanyang asawa na si Ethan, noong ika-5 nilang anibersaryo. "Honey, huwag mong kalimutan ang phone mo!" Paalala ni Ethan, habang papalabas na siya ng pinto. "Ano kaya ang gagawin ko nang wala ka?" Tugon ni Joy na may pasasalamat at bahagyang ngiti, sabay kuha ng telepono mula sa kanya. "Ara, pakiusap. Siguraduhin ubusin ni Tim ang yogurt niya ngayon, ha? Nilaktawan niya kahapon." Tumango si Ara, habang buhat ang masiglang 3 taong gulang na si Tim na ngumiti sa kanya ng buong lambing. Si Ara ay may kakaibang talento, isang aktibong tagapakinig. Sa bawat kwento ni Tim, sumasagot siya ng, "Talaga? Ganun ba?" sa tamang tiyempo, dahilan para lalo siyang hangaan ng bata. Mula pa noong mahal nila si Ara, 1 taon ang nakalipas, napansin agad ni Joy ang bihirang kakayahan nitong makinig ng buong atensyon, isang napakahalagang bagay. Sinipat niya si Ara ng bahagya. Mas bata ito ng 5 taon kay Joy. May buhay na kayumangging mga mata at buhok na kulay chestnut. Nakapusod ito sa maluwag na puyod at karaniwan itong naka-jeans at oversized na damit. Pero ngayon, naka-light dress siya. Marahil ay mainit ang panahon, bulong ni Joy sa sarili, bago niya tuluyang hindi pinagtuunan ng pansin. Isinara niya ang pinto at umalis. Hindi inaasahang babalik pa bago magabi. Pagkaupo sa kotse, napahinto siya. Nakalimutan niya ang bag na may laptop at mahalagang dokumento. Lahat ng kailangan niya para sa malaking meeting niya sa kliyente mamayang 10:00. Nandoon ang presentasyon at ang kontrata. Nainis siya sa sarili. Mabilis siyang bumalik sa bahay. At pagkapihit ng doorknob, madaling bumukas ang pinto. Patunay ng maingat na pagkakagawa nito. 7 taon ang nakalilipas nang unang tumira sila rito. "Para hindi magising si Tim kapag umuuwi tayo ng gabi." Iyon ang sabi ni Ethan noon tungkol sa pinto. Ang alaalay kumirot sa puso ni Joy. Nandoon ang bag, eksaktong kung saan niya ito naiwan. Aabutin na sana niya ito nang may narinig siyang tawa. Magaan, mapaglaro, may halong lambing na hindi dapat sa loob ng bahay niya. Hindi, imposible. Napatigil siya, nanigas. "Ano ba? Tumigil ka nga, Ethan." Iba ang tono ni Ara. May lambing, may lihim, hindi dapat marinig ng isang amo. Bumigat ang katahimikan sa paligid ni Joy, parang hangin na nagiging yelo, para siyang estatwang walang boses. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinagmumula ng mga tinig. Bawat hakbang ay parang pakikipaglaban sa malakas na agos. "Ayos lang, umalis na siya." Mababang tinig, pamilyar, isang tono na narinig lang niya noon sa kanilang silid kapag sarado ang pinto at ang mundo ay lumiliit hanggang sa laki ng kanilang kama. Huminto siya sa bahagyang nakabukas na pinto ng kusina. Isang bahagi niya ang gustong sumilip. Isang bahagi naman ang takot na takot sa maaaring makita, sa maaaring
magbago ng buhay niya magpakailanman. Dapat lang nating ipagpatuloy to, no? Kapag narinig nating umalis na ang sasakyan. Muling tumawa si Ara. Mabagal, parang nananaginip. Sumilip si Joy sa maliit na siwang. Naroon si Ethan, nakatayo, nakalapat ang katawan ni Ara sa mesa. Hinahawi niya ang isang hibla ng buhok sa mukha nito, ang parehong kilos na minsan ginawa niya kay Joy. Ngumiti si Ara sa kanya, mga mata nitong puno ng lambing, lambing na para lang sa minamahal. At doon, tumigil ang oras. Sa ibang mundo, tumitiktak ang orasan sa sala. Mahinang umuugong ang coffee machine. At si Tim, na 3 taong gulang, ay nanonood ng cartoon sa kwarto. Pero rito, sa maliit na mundong tila nagyelo, 3 lang ang umiiral. Mag-asawa at ang babaeng nasa pagitan nila. Come on, hindi ito ang unang beses. Ayos lang ang lahat. Hindi ito ang unang beses. Tumama ang mga salitang yun kay Joy, na parang biglang gumuho ang mundo. Ibig sabihin, nangyari na ito noon. Pero gaano katagal? 1 buwan? 6? O buong 1 taon na mula nang magsimula si Ara sa kanila? At ayaw mo pa nga noon na magtatrabaho ako para sa'yo. Biglang naalala ni Joy ang pagtatalo nila ni Ethan noon. Ang paulit-ulit nitong pagtutol sa pagkuha ng yaya. Akala niya'y pag-alala para sa kaligtasan ni Tim o dahil sa budget. Ngayon, unti-unting nagkakaroon ng ibang kahulugan ng lahat. Nang hina si Joy, parang nakadikit sa sahig ang mga paa. Hindi siya makagalaw. Wala siyang masabi. Umiikot sa isip niya si Tim, ang hulog sa bahay, ang negosyo nilang mag-asawa, ang mga magulang niyang malayo, ang bakasyon na pinaplano nila. Ano ang dapat niyang gawin? Mag-iskandalo ba sa kusina ngayon mismo? Lumabas ng tahimik, kunwaring wala siyang nakita? Mag-impake? Isama si Tim? Ang babaeng laging may plano, laging may schedule, laging may strategy, ngayon ay tuluyang walang magawa. Ang iyak ni Tim mula sa kwarto ang nagpagising kay Joy mula sa pagkamanhid. Kailangan kong tingnan ng bata. Sige, ako nang gagawa ng kape. Total, may maghapon pa naman tayo. Buong araw, habang si Joy ay makikipag-usap sa kliyente, magre-review ng kontrata, magpaplano ng marketing campaigns. Ang dalawang ito ay mag-e-enjoy sa presensya ng isa't isa. Sa loob ng bahay niya, malapit sa anak niya. Umatras si Joy sa kadiliman ng hallway. Dumaan si Ara, hindi man lang napansin ang presensya niya, at pumasok sa kwarto. Tahimik na nakinig si Joy. Ang malambot at maamong tinig ni Ara habang pinapatahan si Tim. Kinekwentuhan pa ito ng may lambing. At bigla, parang huling piraso ng puzzle na dumikit sa tamang lugar. Dumating ang malinaw na pagkaintindi. Isang plano, maliwanag, matalas, perpekto. It's me! Grabe, ang tanga ko! Naiwan ko pala ang bag ko. Ilang segundo lang, dumating si Ethan sa hallway. Ang mukha niya, perpektong pagkukunwaring nagulat. Han, may problema ba? Hindi ka maniniwala. Papunta na ako sa office. Tsaka ko lang naalala na naiwan ko ang bag ko. Yung may documents. Alam mo namang importante ang meeting ko ngayon. Nandyan lang pala sa hallway. Sige Han, aalis na ako. Pinulot niya ang bag. Kalma. Kontrolado. Parang walang nabago. At nasaan si Tim? Nasa kwarto kasama si Ara. Medyo maselan siya ngayon. Kawawa naman ang bata. Pupuntahan ko muna siya para ikisulit. Pagpasok niya, nakaupo si Ara sa sahig katabi ni Tim, naabala sa building blocks. Medyo namumula ang pisngi ng yaya. Sabi ni Ethan, maselan ka daw ngayon? Medyo po. Pero naglalaro na po kami kaya okay lang. Buti naman. Ara, pwede ba kitang makausap sandali? Lumabas sila ng kwarto at tumayo sa hallway.
Sa kusina, si Ethan, kunwaring abala sa pagtitimpla ng kape, pero nakikinig. Makinig ka, may hihilingin sana ako. Bahagyang tumingin si Ara, tila nagtataka. Anniversary namin ni Ethan ngayon. 7 years together. Gusto ko siyang sorpresahin. Pwede ka bang umuwi ng mas maaga? Mga alas 5. Siyempre naman po, walang problema. Basta, wag mo sasabihin kay Ethan, okay? Surprise sana. Oo naman po. Happy anniversary sa inyo. Thank you. Makikita tayo mamayang gabi. At umalis si Joy na parang walang nangyari. Lumabas ng bahay, sumakay ng kotse, at tumungo sa opisina. Sa unang traffic light, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. Good morning, Carl. Listen, naalala mo yung stake offer mo sa project sa Seaside Town? I'm in. Yes, ngayon na. No, okay lang kay Ethan, napag-usapan na namin. Pupunta ako today to sign the papers. And one more thing, kailangan ko ng magaling na family lawyer. May re-recommend ka ba? Isang bagong direksyon ang nabuo. Tahimik pero matatag. Pagdating ng alas 6, pumasok si Joy sa bahay. Tulad ng inaasahan, nakauwi na si Ara. Kamusta? Sabay halik sa pisngi. Okay naman, productive. Ikaw? Wala namang kakaiba. Umalis na ng maaga si Ara. May urgent daw. Talaga? Kamusta si Tim? Ang sesaya namin ngayon. Gumawa kami ng rocket ship gamit ang building blocks niya. Nakakatawa naman. Pwede mo bang hugasan si Tim habang inaayos ko ang table? May malita kang surprise. Habang papunta sina Ethan at Tim sa banyo, mabilis namang inayos ni Joy ang pagkain sa mesa. Maayos na inilalagay sa tabi ng mga plato. Pagkatapos, binuksan niya ang bote ng alak na binili niya pa uwi. Maya-maya, bumalik si Ethan kasama si Tim at iniupo niya ang bata sa mesa. Anong ulam? Gutom na ako. Surprise! Ibinuhos ni Joy ang alak sa mga baso. Tumingin siya kay Ethan at marahang nagtanong. By the way, naalala mo ba kung anong araw ngayon? Saglit na natigilan si Ethan. Wednesday? Yun din, pero meron pa. Ano pa kaya? Ano pa ba? Isang taon na simula nang magsimula si Ara magtrabaho sa atin. Akala ko, dapat natin tong i-celebrate. Napabuntong hininga si Ethan. Tila naalala. Oo nga, 1 taon na pala. At 7 taon na rin tayong magkasama. Sa isang banda, parang napakatagal na. Pero sa kabila, parang isang iglap lang. Oo, mabilis ang panahon. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa atin. Sige, mag-toast tayo. Sa katotohanan, nag-link ang kanilang baso. At sa mga bagong simula, nagpatuloy ang kanilang hapunan. Nag-uusap tungkol sa mga pangkaraniwang nangyari sa maghapon. Ikinuwento ni Joy ang malaking deal na na-close niya at ang plano niyang palawakin pa ang kanilang negosyo. Tumango si Ethan. Nagtanong paminsan-minsan, pero halatang lumilipad ang isip. Pagkatapos kumain, pinatulog ni Joy si Tim. Binasa pa ang paborito nitong bedtime story. Mabilis na nakatulog ang bata, pagod sa buong araw. Pagbalik niya sa sala, inabot niya kay Ethan ang ilang dokumentong inihanda niya kasama ang abogado. Ano to, Joy? Ang boses niya ay kalmado pa. Annulment papers at kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Napermahan ko na ang part ko. Napakurap si Ethan. Halatang nagulat. Nasisiraan ka na ba ng bait? Anong anal-anal? Anong nangyayari? Umupo si Joy sa tapat ni Ethan. Mahigpit na magkadikit ang mga kamay sa kanyang kandungan. Ngayong umaga, nang bumalik ako para kunin ang bag ko, narinig ko ang usapan niyo ni Ara at nakita ko kayo sa kusina. Tumahimik si Ethan. Pagkatapos, dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha.
tila nahuli sa sariling kasalanan. Joy, hindi yon. Mali ang iniisip mo. Please. Itinaas ni Joy ang kamay. Agad na pinatigil siya, para bang tinataboy ang lahat ng paliwanag. Huwag mo na akong bulahin ang mali ang iniisip mo. O nang isang beses lang yon. O nang walang ibig sabihin. Huwag na tayong magsayang ng oras sa mga gasgas na palusot. Narinig ko ang sinabi mo na hindi yon ang unang beses. Ikaw mismo ang nagsabi. Ibig sabihin, nangyari na ito noon pa. Hindi ko alam kung gaano katagal to. At sa totoo lang, ayoko nang malaman. Nanatiling nakayuko si Ethan. Halos hindi makatingin. Tama ka. Mali ang ginawa ko. Sobrang mali. Pero ayokong maghiwalay tayo. Kaya natin to ayusin. Hihiwalayan ko si Ara. Pwede tayong magpatingin sa family therapist. Hindi. Hindi ito tungkol kay Ara. Tungkol ito sa'yo. Sa tiwalang binasag mo. Sa pamilyang sinira mo. At ang mas masahol, ginawa mo yon dito mismo sa bahay natin. Malapit sa anak natin. Nakakadiri. Nakakahiya. At hindi mapapatawad. Tumingala si Ethan. Desperadong nagmamakaawa. Mahal kita, Joy. Mahalaga kayo ni Tim sa akin. Kayo ang pamilya ko. Malamig ang tingin niya. Parang yelo. Kung mahal mo kami, hindi mo sana ginawa to. Tumayo siya. Matatag ang boses. Parang isang hatol. Nasa dokumento na. Ang bahay ay para sa akin at kay Tim. Sa'yo ang negosyo at ang kotse. Sa tingin ko, patas na yan. Napasinghap si Ethan. May bahid ng desperasyon. Paano naman ang kumpanya? Yung gawa natin pareho. Yung pinaghirapan natin. Aalis na ako sa negosyo. May natanggap akong alok para sa bagong partnership. Tinanggap ko na. Napakuyom ng kamao si Ethan. Halatang pinipigilan ng galit o takot. Pinlano mo to. Lahat ng to. Sa loob lang ng isang araw? Mabilis talaga ako magdesisyon. Alam mo yan. Lalo na kung wala ka ng ibang pagpipilian. May pagpipilian ka. Pwede pa sana. Hindi, Ethan. May mga bagay na hindi na kayang ayusin. May mga bahay na kapag nasunog, ganyan na sila habang buhay. Tumingin siya sa kanya ng diretsyo. Walang pag-aalinlangan. Hanggang bukas ang oras mo para kunin ang mga gamit mo. Pwede ka sa guest room ngayong gabi. Sasabihin ko kay Tim na may business trip ka. Pagkatapos, unti-unti nating ipapaliwanag sa kanya ang totoo. Joy, please, huwag mo tong gawin sa akin. Sa atin. Sa pamilya natin. Tumalikod si Joy at nagsimulang umakyat ng hagdan. Sa unang baitang, tumigil siya, lumingon at malamig na nagsalita. At huwag mong kontakin si Ara ngayong gabi. Mahirap na ang araw niya. Tinawagan ko ang agency niya. Sinabi kong lasing siyang pumasok at pinabayaan si Tim na walang bantay. Sa tingin ko, hindi na siya makakahanap ulit ng trabaho bilang yaya. Nanlaki ang mata ni Ethan. Dapat hindi mo ginawa yon. Hindi pwede. Bakit hindi? Sinira niya ang pamilya ko. Kaya sinira ko ang karir niya. Hindi man kami quits, pero yan na ang kaya kong gawin. At sa totoo lang, baka nakapigil pa ako para may masagip na ibang pamilya sa ahas na yon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya paakyat. Pagdating sa kwarto, marahan niyang isinara ang pinto. At doon lamang, sa katahimikan, sa pag-iisa, doon lang pinayagan ni Joy ang sariling umiyak. Tahimik siyang umiyak, niyayakap ang unan, parang bata na ayaw marinig ng kanyang mga magulang ang pagluha. Kinabukasan, pagdating niya sa kusina, wala na si Ethan. Nawala ang kanyang sipilyo, pang-ahit, at ilang kamiseta mula sa aparador. Sa mesa, nakalapag ang mga pinirmahang annulment papers at isang maikling sulat. Patawarin mo ko. Isa akong hangal. Huwag kang mag-alala kay Tim. Tutulungan ko kayong dalawa hanggat makakaya ko. Inayos ni Joy ang mga papeles. Itinapon ang sulat at sinimulang ihanda ang agahan para sa kanyang anak. Ma'am,
Nasaan si Dad? Nasa business trip si Daddy na pero darating din siya. Ipinatong niya ang mangkok ng oatmeal sa harap ni Tim. Darating ba si Ara ngayon? Umiling si Joy. Hindi mahal, pero magkakaroon tayo ng bagong yaya. Sigurado akong magugustuhan mo siya. Tahimik nang umunguya si Tim sa kanyang pagkain. Maglalaro ba tayo ng astronaut ngayon? Ngumiti siya at bahagyang naibsa ng bigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng agahan, marami pang pagsubok ang haharapin. Ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang mga magulang, magsimula sa bagong trabaho, at magpatuloy sa buhay nang wala ng pamilyar na suporta. Pero kakayanin niya, palagi niyang kaya. Pagdating ng gabi, matapos patulugin si Tim, pumunta si Joy sa balkonahe na may hawak na baso ng alak. Dumapo ang dapit hapon sa hardin at sa malayo may aso na tumahol. Naalala niya ang unang gabi na magkasama sila ni Ethan sa bahay na yon. Isipin mo, ang bahay na to ay sa atin na. Dito lalaki ang mga anak natin. Dito tayo tatanda. Uminom siya ng kaunting alak. Iniisip kung paanong bihira ang buhay na umayon sa plano. Ito pa lang ang simula, naisip ni Joy habang nakatitig sa mga bituin. Isang bagong kabanata at sa pagkakataong to, ako ang magsusulat nito. Ang kwento ni Joy ay nagtuturo sa buhay na mahalaga ang tiwala, pagmamahal at pananagutan. Ipinapakita nito na kahit dumaan sa pagsubok, pagtataksil at sakit, may kakayahan ng tao na bumangon, magpatawad at magsimula muli para sa kabutihan ng sarili at ng pamilya. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang harapin ang katotohanan, protektahan ang minamahal, at sumulat ng bagong kabanata sa sariling buhay. Ito ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kalakas, kundi sa kung paano tayo bumangon at patuloy na nagmamahal sa kabila ng lahat.